Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Sa mga OFW saan man panig ng mundo, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si TRW Search for Truth Channel. Magbabalik po sa inyo dahil patuloy po tayo naghahanap ng katotohanan. Dahil sa ngayon ay punong-puno na po ng deception, ng panlilin lang. Ang katotohanan ay nagiging kasinungalingan at ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan. Hindi kami bulag na nagbubulag-bulagan. Hindi kami bingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. So mga kaibigan, dito sa video ito gusto ko lang magbigay ng reaction bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan at bilang isang taxpayer dito sa issue ng pagbabalik ng 60 billion PhilHealth funds na itinransfer doon sa National Treasury. Kung maalaala ninyo, 89.9 billion dapat ang kukunin nila, nila ating magagaling dyan sa gobyerno nila Recto. Naharang ng Korte Suprema kaya 60 billion lang ang nalipat. Ngayon, nagkaroon naman po, kung hindi ako nagkakamali, nung December 5 ba yun? Correct me if I'm wrong, na nagkaroon ng desisyon ng Korte na ibalik or nag-order ang Korte na ibalik ang 60 billion na kinuha nila. Sa akin ninakaw na yun kasi wala naman permiso sa atin yung mga Pilipino Walang permiso sa atin yung kinuha nila na 60 billion na yan. Ngayon nag-order ang Korte Suprema na ibalik. Eto ngayon ang gusto ko mag-react dito sa statement ni Congresswoman Garin. Ito yung masugid ito ng tagapagtanggol ni Tambaloslos. Ito ang statement basahin ko lang po itong statement ni Congresswoman Garin. 60 billion of PhilHealth mas mabilis ibalik kung kunin sa 2026 national budget ayon kay Garin. Mga kaibigan, naintindihan niyo ba yon? Kumbaga, nung narinig natin ang order ng Korte Suprema, nagpapalakpakan tayo, ibabalik din. Ang tanong mga kaibigan, totoo ba na ibabalik? O baka naman, mga Pilipino rin ang magbabayad doon sa kinuha nila sa ninakaw nila? Paano nangyari? Ganito yung mga kaibigan. Yung 60 billion na yan, napasama siguro yan doon sa unprogrammed funds na doon sa flood control projects, yung mga ghost projects, di ba? Na ilang billion yun. Ngayon, itong problema mga kaibigan, ibabalik, ang sabi ni Garin, para mapabilis, dito kukunin sa 2026 national budget. 2026 national budget. So, panibago po yun. Yung national budget natin para sa 2026, itong magiging GAA, General Appropriation Act, inaproba ng Pangulo. Ito po ay panibago. Ito po yung pondo na collected, na tax collected natin. Aywan ko lagi ito every year, na ilang porsyento dito, nangungutang lagi tayo dahil kulang ang budget natin. Doon sa na-approve na GAA, kulang ang budget na yan, so mangungutang. So ibig sabihin mga kaibigan, bukod sa mga tax natin ay binayad, magbabayad pa tayo sa inuutang ng gobyerno, yung tubo at saka yung inutang na amount para doon sa budget ng National Budget 2026. Ngayon, doon kukunin mga kababayan, ito yung pinagmumut-mut natin Ito opinion ko lang to. Aywan ko kung naiintindihan nyo to, kung tamang opinion ko. Hindi ako dito naglalabas lang ako ng aking reaction. Dito kukunin siya, National Budget sa 2026, ang 60 billion ay babalik. So, anong nangyari mga kababayan? Parang dinis na tayo sa sariling mantikap. Kumbaga parang pinagluloko tayo na tayo nang ninakawan, mga kaibigan, tayo pa ang magbabayad. So, parang ganito yung mga kaibigan. Opinion ko lang ito mga kaibigan, bilang isang taxpayer at saka naapektado bilang isang Pilipino. Kunyari, nanakawan ka ng 60 billion at sinabi nung nagnakaw, sige, ibabalik ko sa'yo. Pero, kukunin ko sa tax mo at mangungutang ako, bayaran ninyo at yun ay babalik ko na amount sa iyo. So, kahit tayo nang ninakawan, tayo pa magbabayad doon sa ibabalik nilang amount. Tama ba ito mga kaibigan? Makatarungan ba ito? Sabihin na natin na baka abunuhan nila pa doon sa mga ito yung mga binalik na mga ninakaw. Magkano pa lang ang binabalik? 110 million. 60 billion ang pinag-uusapan natin dito mga kaibigan. Pati yung PDIC 107 billion. Billion po ang kinuha. Ngayon, parang sinasabi na tayo pa rin ang magbabayad sa kanilang ninakaw. So kawawa po tayo mga loyalista. Loyalista rin bagag. Magising kayo, kayong mga membro, I am sure mga membro din kayo ng PhilHealth, na hindi ba kayo nagigising, hindi ba kayo nakakapag-isip ng matino
ganito na lang ba tayo na hindi ba tayo magre-react na parang pinagluluko na po tayo? Ito opinion ko lang ito bilang taxpayer, bilang OFW. Dahil sa ngayon, ang ekonomiya natin ay bagsak ha. Noong December 10 na balita ayon sa World Bank ha, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa korupsyon ha. So, ano yung sinasabi nila, magandang ekonomiya ng Pilipinas, gumaganda. Ha? Bagsak po, kabaliktaran po ang nangyayari sa katotohanan. Mga kababayan, ngayon, ito na yung nangyayari ngayon na parang ginigisya tayo sa sariling mantinakawari. Sa aking pag-iintindi, tayo na ngang nanakawan ng 60 billion, tayong mga membro ng PhilHealth, tayo pa rin po ang magbabayad ng ninakaw nila, ibabalik nila, pero galing sa atin ang pera. Dahil doon kukunin nila sa national budget ng 2026, which is mga taxpayers money yan, at inutang din nila, nagbabayaran din ng mga Pilipino yung inutang na yon, na uutangin nila sa 2026 national budget. Di ba mga kababayan? So, ano na nangyayari sa atin bansa mga kababayan? Ako mga kababayan na tawag dito, na-inspired ako dito sa mga nagsasalita. Kasi ang nangyayari dito mga kababayan, parang nawawala na tayo ng takot sa nangyayari. Isipin mo si Congressman Barsaga na nagsalita lang against sa corruption, naghanap lang siya ng hustisya para sa mga ninakaw na pera ng mga korap. Pero nangyari, siya pang unang nasuspinde. Eto na naman ngayon. Eto yung nangyayari ngayon mga kaibigan, matatapos na lang ang termino ni Pangulong Marcos. Ito opinion ko lang, opinion ko personal kong analysis, kasi may karapatan po tayo magsalita, no? Lahat ng problema, puro Duterte ang sagot. Eto ngayon, billion-billion na corruption sa flood control. Sinong kinasuhan? Yung mga congressman? Wala. Sinong kinasuhan niya ng plunder? Si Vice President Sara Duterte. Dahil doon sa confidential fund. Na samantala, nag-issue na ng COA ng, tawag to, parang nililinis na yung mga funds na yon. Kumbaga, clear tawag nito si Vice President Sara Duterte. I-research nyo na lang po yan. Mga kaibigan, para po tayo hindi maloko, hindi malinlang, mag-research po tayo, manaliksik po tayo, magbasa po tayo. Dahil wala na, puro na kasinungalingan ang umiira ngayon yung mga nababasa natin sa kung saan man sa social media. Di ba mga kaibigan? So, ito yung mga kaibigan, ang pagkakataon natin na mas lalo tayong humigpit sa panalangin at pananampalataya sa Panginoon. Dahil tangi ang Panginoon lang po ang ating solusyon sa panahon na ito. Dahil puno na po, balot na po ng kadiliman, at ang wari ko ay ang kasamaan o ang mga hindi tamang gawain ay nagiging tama sa paningin ng tao, at gusto nila na yun ang intindihin natin. So, yun lang po mga kaibigan, at sana po, hindi mangyari yung ganun na para ba tayong parang ginagago tayo na eto pa nga mga kaibigan, magpapasko. Eto yung mga medyo nakakalungkot mga kaibigan. Ang ating gobyerno, ang DTI, lalo na yung DTI secretary, aywan ko dyan kung gumagamit ng coke yan. Kasi yung mga pronouncement kakaiba, no? Kakasya na tayo sa Noche Buena ng 500 pesos daw. Samantala yung mga ninakaw na billion-billion, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Mayroon na naman niya yun, pamasko daw na 20 pesos sa mga bata, kasya na daw yan. Walang hiya itong babaeng ito. Saan kaya galing na planeta ito at bakit na nagagawa niya? Unless lang kung wala siya sa katinuan. Ito, opinion ko lang ito. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, tanging itong Pasko na lang ang magpapasaya sa atin, tapos ganun pa maririnig mo. 500 pesos pagkasyahin mo na. Di ba, mga kababayan? So, yun lang po mga kababayan, at patuloy po tayo magsubaybay mga kababayan, dahil ito po ay nakakatakot na mga pangyayari na para bang ang nangyayari ngayon ay yung hinahanap natin na hustisya para doon sa nakawan, sa mga garapalang pagnanakaw sa bilyon-bilyon na pundo o bilyon-bilyon na pira ng taong bayan. Walang nangyayari. Walang nangyayari. Sa totoo lang, ako sa akin opinion, walang nangyayari. Dahil yung nakukulong, yun lang yung mga sap-sap. Yung maliliit lang yan. Yung nagbalik, ilang bilyon na ninakaw, ilang pa lang na nibabalik? 110 bilyon. Ang tanong ngayon, nasaan na yun? Baka manakaw ulit, Ito, opinion ko lang. Baka manakaw ulit yan. Diba? So, ito na mga kababayan, at I hope patuloy tayo manalangin sa Panginoon na mag-interfere na ang Panginoon. Patuloy na mag-interfere. Alam ko hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil tangi ang Panginoon lang po ang pag-asa natin. Wala po tayong ibang sasandalan dito. Tangi ang Panginoon lang po. Dahil ang lahat ngayon dito sa atin ay na-inspired na ng demonic na spirit. Kakaiba ng kinikilos ng mga ibang leader natin. And I hope sana mayroon pa dyan matitino ang isip
na magsasabi at maggagawa ng mga hakbang para sa pagtutuwid ng mga kamalian. Maraming salamat po sa inyo at God bless at us all. God save the Philippines. Mabuhay po tayong mga OFW. Maraming salamat at advance Merry Christmas sa inyong lahat.